Isang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Kung magpaparamdam sa'yo ang mahal sa buhay na namatay, matutuwa ka ba? O matatakot sa kanya? Ako po yung tipo ng tao na hindi agad-agad naniniwala sa mga kababalaghan. Ang paniniwala ko kasi, lahat ng bagay sa mundo ay may scientific na explanation. Pero pagtungtong ko ng kolehiyo, nung nagdo-dorm pa ako, nagsimulang bumukas ang isip ko sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Pansamantala akong namamalagi noon sa isang dormitoryo sa may Espanya, Manila. Sa 5th floor ako nakapwesto dahil doon na lamang may bakanting kwarto. Solo ko yung kwarto sa dorm. Katabi ng kwarto ko ay isa pang silid na sa pagkakaalam ko, meron din namang umuupa. Isang araw napansin ko na napakaraming langgam na pumapasok sa pinto ko. Nang sundan ko ang mga ito, galing ang mga langgam sa kabilang kwarto. Hindi ko alam pero parang may naguudyok sa akin na buksan ang pinto nang walang paalam. Pagbukas ko ng pinto ay bumulaga sa akin ang isang malamig na hangin. Nakita ko rin ang ilang mga gamit na nakabalagbag lamang sa ibabaw ng isang kama. Sa aking pakiwari, matagal nang hindi natitirhan ang nasabing kwarto. Isang bagay na kinumpirma din ng aking landlady. Ang sabi niya, dati raw ay may babaeng umuupa sa kwarto. Nagtaka na lamang siya nang hindi na ito nagparamdam at iniwan na lang ang ilang mga gamit. Simula noon ay hindi pa ulit iyon naupahan. May mga interesado sa kwarto pero nagtaka siya dahil walang nagtutuloy na umupa dito. Nanatili namang normal ang sumunod na mga araw ko sa dorm. Hindi ko na masyadong in-entertain ang takot dahil sa totoo lang may pagkaduwag din naman ako. Makalipas ang ilang linggo, natanggap ko naman ang balita na yumaon na daw ang lola ko. Umuwi ako ng Batangas para sa kanyang burol. Pagdating ko, isang matandang babae na hindi ko kilala ang nagsabi ng ganito. Iho, alam mo bang may kasama kang babae sa tabi mo? Yeah! Takot! Pero huwag kang matakot. Hindi siya galit sa'yo. Gusto lang niyang magpasalamat dahil tinulungan mong makalaya ang kanyang kaluluwa. Mula Maynila kasama mo na siya. Pero ngayon ay nagpapaalam na siya. Ang sabi ng misteryosong matanda. Kinilabutan ako ng bahagya sa aking mga narinig. Doon ko na-realize na ang tinutukoy niya marahil ay ang kaluluwang nagpaparamdam sa akin sa dormitoryo. Nagstay pa ako ng mga ilang araw para sa burol ni Lola. Pero hindi pa rin natapos ang mga kakaibang pangyayari. Isang beses habang nagkukwentuhan kaming magpipinsan, naramdaman ko na parang may pumisil sa palad ko. Pagtingin ko nakita ko pa ang bahagyang pagmamarka ng pagpisil sa akin. Tumayo na ang mga balahibo ko nang maalala ko si Lola. Madalas niya kasing pisilin ang mga palad ko nung siya ay nabubuhay pa. At hindi pa doon natatapos ang pagpaparamdam ni Lola. Sa sumunod na araw, narinig ko naman ang isang bulong na kaboses talaga niya. Hindi ko na alam kung tatakbo ba ako o sisigaw noong mga oras na yon. Pero humupa ang takot ko dahil sinabi ko na lang sa kanya na, Lola, miss na miss kita pero wag mo naman po akong tatakutin, please. Sa huling araw ng lamay ni Lola, doon ko naman nakita ang isang lalaking naka-Amerikana
Nakatayo siya sa may entrada ng silid burulan na parang may inaantay. Nang i-share ko ito sa pinsan ko, isa lang ang sinabi niya sa akin. Alam mo, Insan, nakikita ko rin ang lalaking sinasabi mo. Siya si Lolo na nag-aabang sa pagtawid ni Lola sa kabilang buhay. Doon ko nalaman na may third eye pala ako, gaya ng pinsan ko. Paglipas ng panahon ay unti-unti ko nang natanggap ang kakayanan kong ito. Unti-unti ko nang niyakap ang katotohanan na ang pagkakaroon ko nito ay hindi sumpa, kundi isang biyaya, basta't magiging bukas lamang ang iyong isipan. Ako po si RB, isang tambalanista, at ito ang scary story ko. Ay, Katakot naman yan. katakot. Kaya ayoko ng kaibigan may third eye. Ayoko din ng kaibigan may third eye. Meron kasi akong kakilalang ganun eh. Nasabihin niya may kasama ka. Ayoko yung nananahimik ka tapos sasabihin niya may kasama ka. Alam mo yung pelikulang Shutter? Oo. Diba? Yung parang hindi niya maintindihan kung bakit parang lagi masakit yung ulo niya o bakit parang may bigat. Yung likod niya. Oo, mabigat yung likod niya. Si Namya. Oo, yung pala kasi May batang nakasabit sa kanya. Nakasaklang sa balikat niya. Nagkaroon kami ng kasambahay dating gano'n, yung yaya ng ano ko dati. Gano'n. Di naman niya sinabi na nakakaramdam daw siya, nakakita siya. Okay. So pag umuwi kami ng Quezon Province, tapos nagda-drive kami, doon sa part na magubat. Yung ano, yung bigla nagsasalita na lang, Kuya, hindi ako mapakali. O bakit? Masama ba tiyan mo? Masakit ba tiyan mo? Hindi. Meron ako nakikita kasi. Sige, last mo na to. Bukas mag-resign ka na. Bukas wala ka ng trabaho. Hanap ka ng ibang mapapasukan. Nakakalurky. Diba? Kaya ayaw namin ng mga kaibigang may nakakakita. Alam mo, siguro, dahil nga, kung if it is a gift, diba? If people see it as a gift, feeling ko wag mo na lang dapat takutin yung mga ano. Feeling ko tahimik ka na lang. Oo. Unless may gagawing masama para ma-warningan. Diba? Correct. Para ma-warningan yung mga yung mga tao na may gagawing masama yan. Pero kung halimbawa, sumakay lang, tas mukhang wala namang gagawin, hayaan mo na lang. What you don't know won't hurt you. Tama. Kasi mas lalo kung alam ba wala akong third eye, tas yung kasama ko may third eye, tas sasabihin niya may kasabay tayo ngayon. Parang hindi naman makakatulong, friend. Diba? Tsaka naniniwala din ako sa sundo. Isa pa yun. Oo, yung katulad dito, yung lolo sinusundo na, naka-Amerikana, nanunundo na. Social formado si syempre. Lolo. Jeprox yan, diba? Naka-get up, Oo, naniniwala ko na merong sundo. Tapos meron ako kakilala na nakita niya na si kamatayan. Hala. Oo nga. Anong itsura? May ganun talaga? May Wala daw kalaykay. Yung gano'n, yung gano'n. Kawit. Oo. Hindi daw. Pero parang may hood. Torch dala niya. Hindi. Yung pang-concert. Ano daw, parang meron siyang parang hood na. May hood. Tapos parang endless yung darkness. Yung parang basta yung parang si Baltimore ba yun yung sa yun ano? Basta walang mukha. Meron daw parang nanlilisik. Muntik na ako maghura! Buisit ka! Pambihira! Nakakalargay! Ano ba? Paano kaya habang nag-usap tayo, lumabas ito na itim? Oo nga, ang gagawin natin. Diyos ko Lord. Ganun daw yung itsura. Basta parang endless. O nga, parang si Voldemort. Ayan. Sino siya? Si Baltimore. Baldemero. Leandro Baldemor. Dating sexy star. Oo, yung basta parang gano'n na hindi matapos yung lalim yung lalim ng darkness. Tapos may feeling na parang hinihigop. May ganun. Dahil hindi niya pa moment, siguro, masamang damo talaga yung mga friends ko. Alam mo naman, birds of the same feather flock together. Dahil doon, hindi niya pa moment So, hindi pa siya nagpasundo. Pag nakakita po kayo ng gano'n, huwag kayong sasama. Oo, di ba daw? Oo, Hindi kahit ka mag-anak nyo, wag na wag kayong sasama. Unless talagang moment mo na.
Oh, kasi pag sumama ka, di goodbye. Oo. Di ba? Kasi- Pero pwede ba yun? Option mo ba yun na wag sumama? Hindi, like for example, sa akin, isang beses nangyari yung namatay yung nanay ko dati. Oo. Yung parang alam ko, natutulog ako, alam ko kung sino kasama. Tapos nakikita ko sa harap ko na parang, Kinukuha ka. Oo. So, parang- pero di ba bata ka pa nun? Ilan taong ka ayaw nun? nga, medyo bata-bata pa ako. Oo. Sa 20s ata. So may pag-iisip na din. Oo. So alam mong patay na. Oo, alam kong patay na. Tapos Oo. parang hindi nagsasalita, pero parang sinasabi niya, sama ka na sa akin. Oo. So sa isip ko na nagdasal na lang din ako na mauna ka na, marami pa akong gagawin. Nga. Kaya yun, bigla na lang ako nagising. Parang hindi ako makagalaw noon, hindi ka makahinga. Normally, nagpapakita sila sa panaginip di ba? Pero may Or ibang baka hindi, bata. or baka akala mo panaginip pero totoo pala. 'Di ba parang meron siyang Yung, thin line distinguishing reality and Oo. yung dream? Kasi yun, alam mo yung sitwasyon, alam mo yung kasaba mo, pero Oo, hindi alam mo ka hindi, alam mo rin hindi ka makagalaw, Oo, 'di ba? saka hindi ka makasigaw, wala kang Oo, boses. wala kang boses. Ay! Maraming wag ganung kwento sa lugar nyo, Tanghenyo. Ay nako, napakarami. May mga na-witness ka na ganyang sinusundo. 'Di ba sabi nila kapag merong tayong kaibigan na hindi na hindi natin nakita yung ulo or 'di ba kung sino man Kailangan daw sapakin mo. Paano kung hindi mo nga nakikita yung ulo, sasapakin? Hindi, parang 'di ba sabi Diba? ganun, parang kailangan Oo. ayugin mo o kaya galawin mo siya Oo. kasi wala siyang ulo. kunyari, ang kapitbahay mo, Totoo daw. wala, parang nakita kita wala kang ulo kanina. Oo. Ang sabi naman nila, bukod sa sapakin na mahirap gawin, Ano mo sasapakin, 'di ba? Wala kang Ay, ulo. Picture. Walang ulo, batuin mo ng cellphone. O ba, ano daw? sunugin mo daw yung damit. Oo, Habang suot? Ginawa, Kaya pala Binuhusan ng matitegi gaas, na. tama? Kaya pala matitegi na susunugin yung damit. Hindi, baliktarin lang daw ang damit. Ano habang suot? O, baran mo. Kaya lahat ng na. damit niya sunugin mo. Napaaway kami dyan minsan Bakit? Ano nangyari? Sinunog namin yung damit niya umuwi siyang hubad. Hindi nga, totoo ba? Hindi, sabi-sabi lang. Pero may mga ganong kwento na pag kunyari kasama nyo sa bahay o kaibigan nyo na nakita nyo daw na walang ulo sa picture o kaya kahit napansin nyo parang wala kang ulo. Oo. Dapat Batukan i-inform mo niya. siya, di ba? Oo. Paano mo mababato ka? Oo, Wala nga ka siyang ulo. Ano, tatadyahin mo na lang. Yung mga kwento kasi pinapasa sa atin, malay ko ba dyan? Oo. Kaya isa pang May ganong kwento, kwento. pag Yes. medyo naliligaw kayong paulit-ulit lang kasi babalik na rin mo daw yung damit. Uy, nangyari sa atin yan, di ba, partner? Na po nag-host tayo sa Bataan. Nakaraan. Ay, oo. Inabot tayo ng hating gabi na parang... May nagbaliktad ba sa atin ng damit? Hindi ko matandaan. Hindi ko na matandaan, pero ganun din. Yung parang pabalik-balik ka sa Ganong sa lugar area. pa rin yung iniikutan nyo. Parang ganun. Nagpalit kami ng damit ni Nicole. Oh. Doon niya realize bagay sa kanya yung Oo. pink. Doon ko na-realize, masarap pala may feeling na nakabra. Nakakalurk. Totoo ba? Nangyari na po ba sa inyo yun? Na binaliktad nyo yung damit tapos talagang nahanap nyo na yung dadaanan? Uy. Daming kababalaghan sa world. Naniniwala ako sa mga ganyang kababalaghan kasi mahirap naman hindi maniwala. Baka mamaya magparamdam. Mahirap yung ganyan, di ba? Pero lagi nating sinasabi, paulit-ulit, ang conclusion lagi kapag scary ang eksena, prayer is your best armor. Pinaka-importante yun. Kahit Pray, maging pray, sa mga pray. sa panaginip, sa akin ilang beses na nangyari yan, yung parang hindi ka makagalaw, hindi ka makasigaw. Tapos yung prayer lang din talaga, biglang nagigising ako. Alam mo yung pinaka nakakatakot na mga movies, yung mga pag nagdadasal ka tapos hindi mo siya masabi. Oo. O kaya yung kapag yung imamock niya yung Hindi na lang niya na. Hasya din na niya. nakakatakot pa sa headset. Parang may dasal talaga. Itigil na natin. Mami. Imagine ko yung mga matatandang magugulatin. Parang doon ka patungo. Huwag kang ganyan. Bagong panganak ako, may lula pa ako. Matagal ko nang gustong gawin to dati. Buntis ka lang Gumagante ka, ha? Pambira. Ay. Prayer is your best armor. Kung halimbawa, mag-isa ka ngayon, tapos dahil sa kwento na Mahiwagang Burnay, parang feeling mo, may nakikita ka, meron kang nararamdaman, ganyan. O, dasal ka.
Tama. Yun naman talaga. Wala nang ibang mas makapangyarihan pa. 'Di ba? Ang Diyos lang 'yan. Tama. Thank you very much for sharing your story. Ating tambalanistang yan, ang iyong scary story. At kung ikaw meron ka ring kwento para sa amin, scary man yan, funny, nakaka-in-love, aba pwede nyo kaming i-email. Email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Connected by. Maraming salamat sa lahat ng mga kabisya natin na nakaantabay ngayon. Thank you very much. Enjoy your day today. Today is all you have, di ba? Yes. Huwag ka mag-alala kung ano man yung problema nga pinagdadaanan mo, natatapos din ang araw. And kapag panibagong araw, panibagong gising, panibagong blessing. Ha? Tandaan mo yan. Okidoki. Gotta go mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Always your number one SM radio station.